Magandang araw mga kabayan. So ngayon nga pala ay patapos na yung duty ko. Until 5 PM lang pala yung duty namin ngayong araw kasi wala kaming overtime. Masyadong advance na kasi yung mga gawa namin kaya hindi na kami pinag-OT. Pero sa araw ng Sabado bukas ay papasok kami. Mas okay na yun na wala kaming overtime ngayon at bukas meron. Mas malaki kasi yung bayad ng overtime ng Sabado kaysa sa mga weekdays lang. So bali dito nga pala nag-aayos na ako para mag-out. Tapos na din ako maglinis dyan. Nag-blower na nga din ako ng aking damit kasi puro alikabok yun. Natapos na naman nga yung isang buong linggong pagtatrabaho. Ganito lang kami dito sa Taiwan. Kapag lagi kang may overtime, sobrang bilis lang ng oras at araw na lumilipas hindi mo namamalayan. Inayos ko na nga din yung itsura ko dito para paglabas ko ng company, hindi tayo mukhang haggard. Mga kabayan, wala tayong overtime ngayon. Pero bukas may pasok kami. Sabado. Overtime kasi yun pag Sabado. 5 days working lang yung work namin dito. Pero pagdating ng Sabado, overtime yun. So bukas may pasok tayo. Mas okay yun, mas malaki yung bayad niya. So pababa na ako ng company. Pa-out na din ako, palabas na. Bali dito nga pala nakalabas na ako ng company namin para mag-out. Lalakad na din ako papuntang parking kasi bibili ako ng pagkain sa labas. Ito yung dorm namin. Tapos ito yung company sa may likuran. Nandito na nga din pala ako sa tindahan ng pagbibilhan ko ng pagkain. Di ko na nga din pala na-videohan yung pagmamaneho ko ng motor. Sobrang lamig kasi di ko mahawakan ng maayos yung cellphone ko. Baka kasi madisgrasya pa tayo. In-order ko nga palang pagkain dito ay tapaw beef. Nakapag-order na nga din pala ako dito at naghihintay na. Mga ilang minuto nga rin pala yung nakaraan ay nakuha ko na yung order ko. Bumili nga pala ako dito ng tinapay. Tapos na kasi yung tinapay ko sa may dorm ko. Akto meron pa rin akong palaman na natitira. Nang makauwi na nga ako dito sa may dorm namin, dali-dali na din ako nagbihis. Sakto araw nga pala ng Friday ngayon at ngayon yung araw ng schedule ng paglalaba ko. Kung mapapansin nyo, doble-doble yung mga sinusuot kong damit. Sobrang lamig kasi dito sa Taiwan. Kasalukuyan kasi naming nararanasan yung panahon ng winter dito. Nang makapagbihis na nga ako, kinuha ko na agad yung labahin ko sa taas. Araw ng Friday ngayon, kaya feeling ko marami ding maglalabang mga kapwa ko empleyado. Labas ko nga pala ng pinto ng room namin. Sobrang daming nakapilang mga labahin. Hinintay ko na nga din palang matapos yung isang labahin dyan. Ilang minuto na nga lang din pala matatapos na. Lagay ko na nga pala dun sa baba yung mga labahin ko. Sa susunod, ako naman yung magsalang na. 6 na minuto nga din pala yung hinintay ko dyan. Nahintay ko na nga din pala na matapos yung labahin ng kapwa ko empleyado dito. Dito nga pala nilagyan ko muna ng powder yung washing machine. Tapos sabay-sabay ko na din sinalang yung mga damit, yung mga pants, yung mga bra, ay hindi, yung mga sando din pala. Ganito pala dito sa abroad. Kung hindi ka sanay sa Pinas nung iniwan mo, may tagalaba ka. Dito sa abroad, hindi pwede. Lahat ng trabaho ay sa'yo. Naman din kasing ibang gagawa nito kundi sarili mo lang. Kahit sobrang pagod ka na sa trabaho, kikilos ka pa din pagdating dito sa may dorm. Uhulugan mo nga lang pala ng 30 NT yan para gumana siya. Kasi kapag hindi mo hulugan yan, syempre, hindi yan gagana. Bali sinetap ko na nga pala dito. 37 minutes yung ihintayin mo bago matapos yung labahin mo. Pag natapos ka na pala yan, medyo tuyo na din yan. Ayan, tumulo din pala yung tubig, sinilip ko lang. May nilagyan ko na din pala ng powder yung sa taas. Lagay ko na nga din pala dyan yung basket at hihintayin ko na lang siyang matapos. Habang hinihintay ko ngayong labahin ko, bigla akong nagutom at kinain ko na nga din pala yung in-order ko kanina. Ito nga pala yung in-order ko, tapaw beef na may itlog. Halos madalas ganyan yung kinakain ko dito. Di kasi ako nagluluto sa kusina. Meron kasing kusina dito sa company namin kaso ayoko. Medyo madumi kasi dun sa kusina namin. Kaya halos madalas puro pentang, puro binili sa 7-Eleven. Puro ganyan yung kinakain ko. Sobrang sarap nga din pala dito nung kanin nila. Nung dumating nga ako dito galing sa Pinas, 60 kilos nga pala ako. Pero ngayon sa sobrang sarap ng kanin nila dito, abot na ako ng 70 kilos. Mapapansin nyo, lumobo na din yung mukha ko. So hanggang dito na lang pala mga kabayan. Sobrang haba din kasi ng video. Maraming salamat nga pala sa panonood nyo. Patuloy nyo pong suportahan yung mga video ko. Salamat sa inyo. Mag-iingat kayo palagi. Mga nag-a-apply naman, patuloy lang kayo sa pag-a-apply. Walang araw ay makakarating din kayo dito sa Taiwan. Konting tiyaga lang at sipagan sa pag-a-apply. Makakamit nyo rin ng totoong tagumpay. Yan lang mga kabayan. Ingat kayo. God bless.